Thank you, kid. Dalagan ang ginoo. Butang ka. Naka-on ang aton monitor. Good morning sa aton nga mga kauturan diri sa Kasaba Baptist Church. Grasya gid sa Ginoo, gindugang niya sa aton ang tion na makabuylog kita liwat upod sang aton nga mga kauturan sa inyo nga end. Ang pasalamatan gid naton nga ang aton kabuhi sa panahon nga nagatuon kita nahatag sa aton ang panguna-una nga ang labaw nga pagsimba. Isipon nanay naton, ang pinakalabaw nga pagsimba wala sang iban kundi ang tawo sang Ginoo, ang anak sang Dios nagapungko kag nagapamalandong upod sang iya nga pagtuon sa pulong sang Ginoo. So karon nga aga pasalamatan naton ang aton Dios kay may ara sang chance pagid. Kabay pa nga mabutang ni sa inyo una-una na sa panahon na gina-extend sang Ginoo nga aton nakabuhi, may ara pa kita sang opportunity nga magkaon, mag-inom, magdugang sang butang pulong sang Dios sa aton nga alimpatakan kay pag-abot dito sa himaya ang audit nga himuon ni Jesus Christ wala sang iban kundi ano kadamo ang aton nga natun-an kag gina-execute. Hindi lang kay nahulog nga information kun hindi nahimo gid siya nga pamaagi naton sa aton nga pagsinalayo. So hindi lang kay information, kay kung information lang ang tanan na ginakuha naton, mahulog na siya nga head knowledge. Kag sometimes kung may ara sang information abi ang kaanakan sang Ginoo, nagahatag ini siya sang disposition nga mahimo nga arrogante ang anak sang Dios. So, hindi lang siya nga mahulog head knowledge or information, kun hindi nagatuon kita bangod kay naintindihan naton nga diri kita gapuha sa aton nga pamatasan kung pag-testingan kita sa aton nga circumstance. So, tama to ang statement pastor na sa prayer kay ina nga ginpamatian naton, i-equipo mo kami sang imong mga pulong agud to nga kung testingan kami sang amon nga sitwasyon. Hindi ang kinaiya ni Adan ang amon nga i-dispatch. Hindi ang filosofiya sang ginkuha naton sa tawhanon nga panghuna-huna. Kun hindi ang huna-huna nga nagahalin gid sa pulong sang Ginoo kay nagtuon kita. So, gapasalamat gid ako sa amon man nga hulot nga sa inyo nga end hinay-hinay kamo nga naga-absorb sang rationalization nga kinahanglan gid ang pagpungko ag pagtuon. Kaya mo gid siya actually ang ginahimo nila sang panahon nga nagalagaw si Pablo, Kuya Elmi. Lagaw siya sa kundiin siya sa Asia Minor. Amo gid ni actually ang ginahimo nila. Ang mga tawo nga nagapamati sa iya ga-investigate sa ginahambal ni Pablo. Kag ang hambal gid ni Pablo nga hindi ni siya akon kag sa grasya sang Ginoo amo ni kung sino ako tungod sang grasya sang Dios kag ang grasya dito ginahambal niya is wala sang iban kundi nagahalin sa pulong sang Ginoo. Nay, okay lang pwede mo matanaw ang video kung naga-run siya. Gina-capture natin siya sa video para nga ma-upload natin siya sa aton nga account kay kung kaisa ang aton nga memory abi lipot. In fact, kung wala ko na-capture tong video last time diri sa Kasaba part 4, hindi ko balaan kung hindi ko mag-start. So kagahapon I have to go back sa video para makuha naton ang series kag kung diin kita mag-start sa aton nga pagtuon sining aga kag sa aton nga pagpadayon sini nga aton nga pagsimba dumdumon gid naton kag i-remind akon sa inyo hindi nyo pagtanawon kung sino man ang ara sa inyo atubangan kung pwede ganit nani og panago ko kay para lang somehow ang pulong sa Ginoo gid ang mahatag nga pagpasikad no aton gid always i-realize na labaw sa nga tanan bantala gid sang aton Ginoong iya ng mga pulong kag amoy ni siya ang direktiba. Nagahugpong kita, nagakahiusa kita, bangod kay naintindihan naton nga labaw sa nga tanan, wala sang iban nga tagaan naton sang hingpit or taas nga pagdayeg. Kung hindi, wala sang iban, pulong sang Ginoo. So,
karon na aga sa aton na pagpadayon, aton gid nga dumdumon nga kung may ara kita sang higko, when I say higko in the spiritual paradigm, may ara kita sang ginahuna-huna nga naga-worry kita. Hindi mo na mahambal sa amon, hindi ko man mahambal sa inyo kung anong ara sa akong nga una-una. Pero hindi ko makapanago sa Ginoo. So it's the same thing. Kung may ara kita sang kabugaton sa aton nga huna-huna, this is not about the time for us to think about those things. Aginbili naton sa balay kung ano ang ating mga worries, kay amo ni siya ang tion nga magasulod kita sa trono sang grasya, kag magatuon kita sa pulong sang Ginoo. Ituad na sa Dios. So ang worry, kung may ara makita sang sin of lying, of jealousy, of envy, tugyan na sa Ginoo. Kaya ang iyagid nga promise, pag-limpyohan niya kita. And then kung may ara kita sang nahambal, no, nakapasakit kita sa aton nga isig kaingon, kay may ara kita gin istorya nga makasakit sa aton nga isig katawo, isugid nato na sa iya, hinganli lang na siya. Ang correct gid nga prayer sa panahon nga nagapangayo kita sang paglimpyo, paghinlo, i-enumerate. Hindi tong, Lord, pasaylo ako sa akon huna-huna, sa akon pulong, kag akon pamuhat. No, hindi na siya ang correct na prayer. Ang correct na prayer is, you agree with the Lord na ang lying is sin. You agree with the Lord that worrying is a sin. That's why pag sili niya nga homologeo, if you confess your sins, naghambali na siya na imo isugid. Hinganli na siya. So it's between you and the Lord. Ihambal na sa iya kung ano ang aton ginhuna-huna nga sala, ano ang ginhambal naton nga sala, kag ano ang ginbuhat naton nga sala. Kag in a moment of silence, name that sin, enumerate it, and the Lord in His promise, again sa 1 John 1:9, hindi na siya bersikulo para sa mga unbelievers, ha? Kay kadamuan na bigin na throw in siya nga verse, ang 1 John 1:9, ug imong isugid. Actually, kung ikaw maghinulsol, mao pa nang, pero actually, ang word na homologeo sa Greek is isumbong. Hinganli na siya nga sala. So again, 1 John, 1st, 2nd, kag 3rd John, gisulat na siya ni Apostle John, dili para sa mga unbelievers. Gisulat na siya ni John para sa mga believers, para naatay manual kung paunsa nato i-execute ang ato ang espirituhanon nga pagkinabuhi. So in a moment of silence, magasugod ta, musulod ta sa pinakalabaw nga pagsimba, and then you just come to the throne of grace, kay naa naman tayo access sa trono sa grasya, o magpanugilanon ka sa Ginoo. And I'll close this in a word of prayer. Let's pray. Amahan, salamat kaayo sa katungod nga imuhang gihatag sa matagusa sa imong mga kaanakan dinis kasaba. Salamat kaayo tungod kay sa among mga lesson amo tong na-encounter, among nahibaluan na we already have that access to the throne of grace. Mao nang pribilehiyo gyud sa matagusa ang pagpaduol, paghatag og pagpasalamat, panugilanon sa imong atubangan, magasugid sa kung sa man ang amuang kabugaton nga amuang experience samtang namin dinhi ibabaw sa kalibutan. Samtang namo na even Jesus Christ when He was here, ang iya gingon na sa kalibutan you will actually encounter troubles. In this world you will encounter troubles. But you be of good courage because I have overcome the world. And that's actually personification. The word I there is actually speaking about in our time today, the word. Ug ang pulong sa Ginoo, kung amo ni siyang technically nasabtan ang beauty ni ani, kung paunsa namo siya i-apply sa amo ang espiritual nga pagkinabuhi, magahatag kini siya kanamo og dungag nga gatong sa amo ang pagpadayon sa pagtubo sa kaalam ug kahibalo diha sa lawas si Ginoong Hesukristo nga mao ang naay eternal value. Ug ginaot pa unta na sa amo ang pagpadayon sa among lesson karon. This is actually foundational works. Importante gid nga masabtan ni sa mga Kristohanon ug amo ni siyang ginarelate nga sa mga panahon nga nagsulat si Pablo, and we are getting the precepts coming from the writings of Paul na nagapasabot kini siya na ang kaluwasan dili gyud matangtang. Tungod kay we are in the Christianity age, and somehow ang anak sa Ginoo, tungod kay nagtuo siya sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, gipatikan gid siya sa balaan nga espiritu. Sa among pagpadayon sa kini nga lesson,
madungagan pa ang among kahibalo nga mao na siyang amo ang pagpresent sa amo ang kaugalingon ligon nga mobarugmi sa mga pagtulunan nga among nakuha na sa mga niagi nga mga higayon ug makuha pa, especially today kay gitagaan minimo opportunity that we can always have the opportunity to grow in grace and in the knowledge of our Savior, the Lord Jesus Christ. Hinapaunta ang matag usa mapailubon tungod kay dili gyud ka magatudlo sa tawo or sa imong mga kaanakan nga hambog sa imong presensya. Reminded of what James had said in James chapter 4 verse 6 that you always gives grace to the humble, but you are always opposed to the proud. So pakamayuni mo ang among pagpadayon nga pagsimba pinagi sa pagtuon, pagtanaw namo sa among mga slides, ginawa pangta na among ma-register ni siya sa among mga notebooks and somehow nami balikan sa amo ang private time with you in our intimate fellowship sa presensya sa Amahan, Anak ug Balahan nga Espiritu. So dalaygon ka Amahan sa imuhang pamuhat sa matag-usang kinabuhi, balik namo sa imuhang tanan, pagpasalamat ug pagpasinuhog sa matangmi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kung mahinumduman nyo, the last time that we had met, mao ni siya ang last verse, kaya lang wala nidagan ang slides, kay naghang ako ang laptop. Pero mao ni siya ato ang gibuhian nga final verse, last session nato sa ato ang pagtuon. Again, this is a series sa ato ang pagtuon tungod kay dili nato makuha ang pagtulunan sa usa ra ka oras. Kining ako ang gilay down nga set up sa foundational truth. This is actually more than 10 hours of instruction. That's why pasalamatan gid ato ang Ginoo nga gi-extend niya ato ang kinabuhi nga nakaabot ta karon July 5. Okay, July 5. Kitagaan ta niya og another day pa, July 5 na somehow maka-investa sa iyahang mga pulong. So mao ni ato ang gibiyaan nga bersikulo. My son, this is not actually para sa mga lalaki, apil ang mga babae din niya. So as members of the body of Jesus Christ, ibutang ang imuhang kaugalingon sa gingon ni King Solomon. Pag-ingon niya nga, my son, that includes the daughters of God, so children of God. Give me your heart. Pag-ingon niya na heart is not actually the emotional compartment. Pag-ingon niya na heart, have you seen the word heart? Heart there is leb. Pag-ingon niya nga leb, that's actually sentro sa ato ang kinaiya, sa ato ang dispatch, sa ato ang intention, sa ato ang konsensya, sa ato ang subconscious mind. So pag-ingon ni King Solomon, as he was inspired by the Holy Spirit, my son, give me your totality of yourself. Focus, attention, intention, character, katingubaan sa ato ang kaugalingon. And then ingon niya next nga statement, and let your eyes. Ano ni nga eyes? These are actually our spiritual eyes. The spiritual eyes can see way beyond kung saan makita sa physical nga mata. Sa pag-ingon ni King Solomon, and let your eyes observe my ways, ginahagit sa Ginoo ang mga kaanakan sa Dios nga ibutang nato ang ato ang spiritual undertakings or understanding sa mga butang nga naay espirituhanon nga kahimtang. Nakita ninyo ang drawing? Hindi. Kanang drawing sa right side, mao ni siya ang intention sa tawo nga naga-push forward siya sa pagkuha og butang nga madunot, or og si Pablo pa paistoryahon, these are actually the intention of children sa Ginoo ang iyahang pag-push forward sa iyang kinabuhi, walay lain kundi ang pagkuha sa mga butang nga susama o tae. That's actually ang kanang nga word. Ang basig hulog. Ang word dito sa Philippians chapter 2 regarding sa word na skubala, nagapasabot na siya nga pwede gid ay nga atong ginapush while we are here on earth are the things that results to nothing. Garbage. So ikaw gid actually ang maka-identify. Ano bang ato ang gina-push? Is it the things that are wastes or ang mga butang nga na ay kaangtanan sa pagkamatarong, righteousness. So either sa imong left, things that are wastes, or sa ato ang right, things that has
righteousness in value. So ikaw actually maka-decide. Ang importante lang na butang sa ato ang hunahuna, nga ato ang gina-push is walay lain kundi pulong sa Ginoo. Kung mahinumduman ninyo, next slide. Nindot mag-recitation, kung ako ang inyong teacher, mag-recitation unta ba? Para somehow kung may na-remember ba ta sa ato ang lesson. Now, going back sa ato ang monitor, mahinumduman nyo kung saan letter I? Alright, so indwelling of God the Father, the Son, the Holy Spirit. Di lang kayang Holy Spirit, mauna nga inggit kaayo ang account ni Satan. Tungod kay kita mismo, isip mga anak sa Ginoo, gipuy-an ta sa Amahan, gipuy-an ta sa Anak, gipuy-an ta sa Balaan na Espiritu. Whether we like it or not, the moment we believe about what Christ have done, gipuy-an gyud ta sa Amahan, sa Anak ug sa Balaan na Espiritu. Naalay pero dili tanan sa ato nagalihok isip mga hamtong. Naiuban sa ato ang dugay na sa iglesia na nagbalik-balik og simba, nagpabilin gihapon nga bata. Bisan pagipuy-an siya sa Amahan, Anak ug Balaan na Espiritu. Oh, pwede ba di ay na? Yes, I believe. That's because si Pablo sa mga panahon nga nagsulat siya sa mga taga-Korinto, iyaging gi-identify ang mga believers sa Corinth na mga infants. I cannot talk to you as mature. Pero nag-istorya ko para sa inyo ay isip mga baby. So again, tungod kay ngato ang Ginoo, dili siya magikiro, no? Dili magikiro ngato ang Ginoo. Importante na sa mga panahon nga gipuy-an ka sa Anak, sa Balaan na Espiritu ug sa Amahan, importante nga masayra nato na naatay obligasyon, naatay responsibility sa pagkaon sa pulong sa Ginoo. Kay sa mga panahon nga nagalingkod ta ug nagatuon sa pulong sa Dios, mao gid ni siya ang gamiton sa ato sa Ginoo para nga ibutang niya ang mga pagtulunan, ibutang niya sa ato ang alimpatakan, ang hunahuna ni Kristo. So that's letter I. Next letter S. Alright, wow, spiritual life. So sa ato ang illustration, naatay panahon nga gipanganak ta, naatay lawas ug kalag. Mauna nga ang tao nga wala nabuhi sa human spirit, sa spiritual life, padulong gid siya og impyerno. Ug mahimo ra gyud nga matambalan ang pagkawala, balik sa ako ang kamot, sa akong mga tudlo. Mahimo ra gyud nga ang tao moadto og langit kung matambalan ang iyahang kamatayon sa espirituhanon nga kahimtang. Ug mahimo lamang nga matambalan ang kining espirituhanon nga kamatayon pinaagi sa pagtuo lamang sa tao sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. Dili sa ato ang nagtuo, kundi dili sa object sa ato ang gituuhan nga gitapos si Jesus Christ sa cross. Ug dili gusto ang yawa nga madunggan sa mga tao ang gihimo ni Jesus Christ sa cross. Pero sa mga panahon nga mutuo ang tao sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, mabuhi ang iyang human spirit. Bisan pag wala siya nagtubo sa kaalam ug kahibalo, kay nitubo kay nabuhi ang iyang human spirit, palangit siya. And that's the identity that we got from the mystery doctrine na gitudlo ni Pablo para nimo ug para nako. So S, the spiritual life. Next S. So we are sealed by the Holy Spirit. Gisilyuhan ta sa Balaan na Espiritu. Muingon ka, paano na lang kung makasala? Paano na lang kung, kinaay mga pagtulunan karon nga wala na nakategorize ba? Nga ang kani ako ang middle finger, na dinhi ang pagpuyo sa pagpakasala. Kay nabuhi ang human spirit, dili garantiya nga ang anak sa Ginoo dili na makasala. Mauna nga kinahanglan gyud nga ang anak sa Ginoo mutubo siya sa kaalam ug kahibalo, kay kung dili siya mutubo sa kaalam ug kahibalo, ang kining kalag kining nasa tunga, kung walay pagtulunan nga gibutang sa iyahang kalag, sa imuhang kalag, sa ako ang kalag, ang always din niya tumanon ang unod, ang gahom sa unod. Pero kay nasilyuhan ta sa Balaan nga Espiritu, bisang pag wala nagtubo, umiingon ka karon sa akon, so pwede na din siya magpatuyag og pagpakasala. Akong tubag, sulayi ang Ginoo. Testingi ang Ginoo. Kasi sa Revelation chapter 3, ingon sa Ginoo sa mga believers sa Laodicea, kung dili mo mubalik nako, disiplinahon ta mo. Ako kisa gusto disiplina.
Kay kung ang amahan nato nagahigugma sa ato tapos nagabugit-bugit ta sa ato ang pagsinalayo ibabaw aning kalibutan, dili halipot ang iyang hustisya nga dili ta niya disiplinahon. That's why bisan pag nasilyuhan ta sa balaan na espiritu. Ingon ni Pablo sa Galacia 5:13, kay kita naanay kagawasan, ayaw gamita ang imuhang kagawasan sa pagpakasala. Kasi kung gamito nato ang kining kagawasan sa pagpakasala, mahimo gyud nga i-implement sa Ginoo ang iyang hustisya. Alright? So next letter, S. Alright, spiritual gift. Sa ato ang lesson sa spiritual gift, gitanaw nato to siya, way of review, nga ang matag usa na siya'y gasa. Gitutunan nato, permanente nga gasa, pastor, teacher, exhortation, evangelist, teacher, that's my gift. Mauna ako ang gasa. Sometime in 2016, I already prayed to the Lord, Lord, dugay na ko nga nagatuon sa pulong sa Ginoo. I've been studying the Word of God since 2005. And I was asking the Lord, kay mao man ang principle, ask and it shall be given. So sometime in 2016 nung una ko, unsa man akong gift? Kay gusto na ko somehow may execute o kita man gud naga-propose. Pero ang Dios nagahimo og pag-dispatch, pag-dispose. So somehow ang prayer was I am into your disposal, pero dili ko mahimo nga effective kung dili na ko masabtan kung unsa ako, wala na ako na-discover kung unsa ako ang gift. That's why sometime in 2016, I've been asking the Lord kung unsa gid ang ako ang gasa. Kay natun-an nato og napamalandungan nato na ang mga pagsulat ni Pablo, nagtudlo siya regarding sa mga gasa na kinahanglan nato masabtan. So, balik ta. Spiritual gift, na pastor teacher, na exhortation, na evangelist, na teacher. Again, that's my gift. Na gift of helps, giving, leadership, administration, mercy, and service. Usa sa mga gasa gihatag sa matag usa sa atoa. So meaning, sa napulo ka mga gasa na isa nga gihatag sa imuha ug akong i-encourage ang kada usa pangayoa sa Ginoo kung unsang imuhang gasa. Kasi kung dili nimo na siya i-execute, sayang kayo ang mga rewards nga giaman sa Ginoo sa atoa. Crown of glory, crown of life, incorruptible crown, crown of joy, crown of righteousness. So ihatag ni siya sa Ginoo, pag-abot dito niya sa mga panganod, kung kuwaon na ta ni Kristo, pag-abot dito niya, mag-atubang ta sa iyaha, kung ikaw nagmatuto. Di lang kay sa pagkaon, kundi sa pag-execute sa pulong sa Ginoo. Mahimo gyud nga iyahang ihatag sa imuha tungod kay sa Hebrews chapter 11 verse 6. Our God is a God who gives a reward to those who seek Him. O siya maghatag og mga award sa katong mga nagapangita gid sa pulong sa Ginoo iyahang gina-execute. Alright, so spiritual gift. Next letter, A. Unsa tong next letter? Unsa meaning sa A? Alright, we have access to the Lord. So, salamat kaayo. Hinay-hinay ni siya nga kung nagsalog sa inyong alimpatakan ug asa man ta dadon sa Ginoo nahibaluan natong ato ang pribilehiyo. Sa atong mga senior citizens ba? Sa mga seniors, daghan mong mga perks. Tama ba? Sa mga seniors? Daghan mong perks nga aside sa 20%, aside sa libreng gamot, no? Daghan og mga perks gihatag ang ato ang panggobyerno. Pero actually ang sa atoa labaw pa sa katanan nga perks or privileges. No? Gihatag sa Ginoo sa atoa. So we have that access to the Lord, and one of the privileges na gihatag sa Dios sa atoa na ang pribilehiyo ba na kada gutlo sa ato ang kinabuhi, we can really actually approach the throne of grace. Kung sa man atong kabugaton, kung sa man ang atong problema, kung sa ato ang ginalatas, o di na kinahanglan nga, although plus points nga makatawag tag pastor. Okay? Privilege kayo sa usa ka believer nga naay pastor na makaampo sa iya Kuya Elmi. Pero kabalo ba mo? Tungod kay kitang tanan, we have access to the Lord. We can always bow down. No? We can fold our knees and go and approach the throne of grace. Kay ngano naatay access na sa ato ang buhi nga Ginoo because of what Christ have done. Sa ilaha kaniadto sa Old Testament, moagi gid sila og ngita sila og templo. Agi sila og mga pari.
Tapos ang pari mo adto sa pinakataas nga pari, ug ang pinakataas nga pari musulod dito sa pinakabalaan nga lugar. Karon giguba na to tanan ni Jesus Christ. We always have the access. So mao ginang pagpasabot na isip mga magtotoo, we already have the access to the throne of grace. And then letter B. Yeah, okay. So we are identified in the Holy Spirit. Kabalo mo kisa nakakita? Ang nakakita lang katong mga naa sa spiritual realm. Dili makita sa ang naked eye, but honestly, the angels can see it. Both fallen and unfallen angels, they can see that you are already identified in the body. Unsa na atong gihimo? Gituhan lang nato ang gihimo ni Jesus Christ sa cross, and the rest gihatag na sa ato ang mga privileges. Alright? So, salamat kaayo na atong isang for the last pila na pa ka session? 4 ka session aton ni siyang gitun-an. And this morning, ipadayon nato ang pagtan-aw sa acronym nga ISABER o data sa letter E. Right? O ang letter E, nag-istorya na siya regarding sa earnest deposit delivered. So letter E, earnest deposit, gihatag or gideliver na sa Ginoo. Now, in the ancient times, istoryahan sa nato ni tungod kay sa mga panahon nga nagsulat si Pablo, ang iyahag yung ginakuha or ginakapture na idea is sa panahon nga mao ni siya ang panghitabo. So atong buhaton, kuhaon kong inyohang mga huna-huna, dakpon sa nako inyong mga huna-huna, ayaw sa isipang imuhang katapad. And then sa panahon nga ako siyang dakpon, mag-istorya ta, ibalik nato sometime in 61 AD. Kay nigamit si Pablo og word nga earnest deposit. So ani ang pagpasabot. Kung pananglitan, nanay, ikaw akong katransaksyon. Okay? Kung pananglitan na ako'y gusto paliton nga yuta sa imuha, sometime in 61 AD. Ingali din ilang ginahimo. Pag nagkasugot ta, pananglitan ang imuhang yuta, ginabaligya nimo sa kuha o 1,000 dinari. Alright, 1,000 dinari, wala nagihangyo. Grabe, mahal lang, 1,000 dinari. Pwede ba na ako'y kwarta, okay na ba sa imuha? 900 dinari? And then sa mga Panginoon niya, okay, kaya nag-okay siya, tapos nisunod ko og, nagsunod ko og deal. Okay, nag-okay ka sa 900, okay lang ba sa imuha nga mo deposit sa kong 200 dinari? Kay muuli sa ko sa amuhang balay, kay kwaong nako ang kulang. Unya, mutrahan ba akong layo? So pag nagsugot siya, okay, pag sugot nimo, gihatag na ko ang 200 dinari at the same time muhatag ko sa imuha og sing-sing. Paghatag sa sing-sing, timailhan na siya that we had agreed na dili nimo pwede baligyan sa pikas. Kaya kung imo na siyang ibaligyan dito, wala ka nagtupad sa ato ang istorya. So in short, katong sing-sing ihatag na ko to sa imuha, timailhan nga we had agreed. And somehow, mubalik sa ako sa among balay, travel ko layo kay kwaon ako to ang 700 na dinari kay ako i-deliver sa imuha para na matapos ang transaction. Ma-impasse. In short, ano na ang sale? Mag-close ang deal. Kung kwaon nato na siya principle, ingani ang mahitabo. Kaning earnest deposit, the moment we believe about what Christ have done on the cross, paminaw ha, importante kayo ni siya. The moment, kagihatag naman ni Jesus Christ, ang iyang kinabuhi. Okay? Sa panahon niya ang gihatag ang iyang kinabuhi, naunsa gani si Jesus Christ, sometime in 30 AD, gilansang ba siya sa cross? Wala. Gipatiran ba siya? Wala. Gisumbag ba siya? Wala. Gilatos ba siya? Wala. Nagkalugod-lugod si Jesus Christ ba? In fact, dito pa lang sa atubangan ni Cayapas ug ni Anas, blasphemy ang gihimo. Kabalo siya gihimo. Ang gihimo nila, gitaptapan ng iyang mata. And then pagtabon sa iyang mata, sige daw biyo, Ginoo ka, tagnaog kinsa sumbag nimo. Tagnaog kinsa ni patid nimo. Nagreklamo ba si Jesus Christ? Wala. Never din siya nagreklamo. Kaya naman, na ay
propesiya sa Isaiah chapter 53 nga wala gid niya giablihan ang iyang mga baba para tungluhon niya kung kinsa tong naghapak niya, nagsipa niya, nagdupla sa iya, wala gid siya nag-abli sa iya mga baba. So isang point, you go to 1 Corinthians. Usa nato istoryahan kadali ang kanang sealing ministry. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Taon? Yeah, please. Kay mahal ang iyang pagpalit kanato. Busa gamitan ninyo ang inyong lawas sa pamaagi nga madaig ang Dios. Alright. Kay mahal ang iyang pagpalit kanato. Nanay, ang ginaistoryahan lang nato 1,000 denarii. Pero sa spiritual life, gipalit ta, gitubos ta mismo sa dugo ni Ginoong Jesus na siya namatay. Actually, ang kamatayan ni Jesus Christ, di lang to kay isa. Kaduha namatay si Jesus Christ sa cross. Unsa ang first nga death? Ang first death, in equivalent to siya sa kamatayon ni Adan. That's spiritual death. Pagsinggit niya nga, my God, nasa inyo ang tuuhan ninyo ni. Basta ako ang stance din is that, kaduha niya gimension ang my God is because he was actually ascribing to the Father and the Holy Spirit. My God the Father, my God the Holy Spirit, why have you forsaken me? And that 3-hour period, ikan alas 12 sa udto, paingon alas 3 sa hapon, nagtalikod yun ang ato ang balaan nga Dios Amahan ug Espiritu ug gibitbit ni Jesus Christ ang imuhang sala, ang ako ang sala, sometime in 2,000 plus years ago, para matubson pa niya sa ato ang kahimtang karon. We were bought with a price. Di lang kay 1,000 denarii. Nasa ingon ni Pablo, glorify God in your body. Himaya ang Ginoo sa imuhang lawas. So balik, earnest deposit na ay paunang bayad. Unsang unang bayad? That's the Holy Spirit. Kay gihatag na karon sa Ginoo ang paunang bayad. Pangutana, na ko'y question. Muskwil ba ang Ginoo? Bawion ba niya ang iyang gihatag na deposit? Dili. Sige daw. Sure mo? Dili. Sure, dili. Dili. Of course, dili niya bawion. That's why nagatuog yun ta, isip, Southern Baptist, right? Nagatuon sa pulong sa Ginoo nga ang kaluwasan dili mawagtang kay ngano gihatag niya sa atoa ang earnest deposit. Yes. In the ancient times, ang timailahan is sing-sing. In our time, that's the Holy Spirit in you. Mao nang dili niya bawion. Kasi kung bawion niya, kay nakasala ka, may man iyawa ka, kadali lang. Kung gibawi nimo ang gihatag nimo kang elmi, dapat bawion sab nimo ang hustisya nga padtungkol nimo sa lake of fire. Are you getting the idea? Para mas profound ang kining statement, butangan nato na siya og texts. You go to Romans. Para ka mo mismo makabasa. Romans chapter 11 verse 29. Timanin niyo niya, nagtuo lang ta sa gihimo ni Kristo nga siya namatay, mao to ang presyo. Mauto ang price nga iyang gibayad, dili kwarta, dili material nga butang, kundi ang iyang mismong kinabuhi. Nga sa panahon nga nagtuo ang tao sa gihimo ni Kristo, gipatikan siya at the same time na i-deposito nga gihatag sa iyaha. And then basaha palihog ang Roma 11:29. And it's my prayer na inyong mabutangan og highlight ang inyong Bible. Okay? Romans chapter 11 verse 29. Sa inyo ni Pablo. O dili gyud mausab ang nauna sa Dios may tungod sa mga tao nga iyang pili Alright. o ipanalangginan. Kadali lang. Ang iyang gigamit na word is dili. O dili gyud mausab. Kadali lang. Kinsa ang naay rendition na dili bawion, bakwion. Murag King James ano na siya. Because in my text, for the gifts and calling of God are irrevocable. Dili niya bawion. So sa simple lang ang pagtuon nato nanay sa gihimo ni Jesus Christ nga siya namatay, gilubog, nabanhaw. Mao man ni ang gospel message dili tong dawata si Kristo sa imuhang tagipusoon. Walay giingon si Pablo nga mga pagtulunan nga dawaton nimo si Kristo sa imuhang tagipusoon. Ang iyang ingon,
tumuo ka nga si Kristo namatay, bayad sa tanang mga sala. Kabalo mo unsa ang sala nga dili mapasaylo karon? Ang sala nga dili mo tuo sa gibuhat ni Kristo. Mao na nga ang yawa, paspas kay siya nga mangatik. Ang unsa iyang gamiton? Ang iyang gamiton relihiyon aron nga dili mapaminawan sa tawo ang husay pinakasimple na pamuhat ni Jesus Christ sa cross. Siya namatay, bayad sa tanan ng mga sala, siya gilubong. Pila sa kadlaw nga naa sa ilalom sa yuta. Nganong kinahanglan tuluman? Naisip ba ninyo ni? Nganong kinahanglan tulo? You have to realize, during the time sa ancient times, wala silang imbalsamo. Karon sa ato ang panahon may imbalsamo. Para i-prove nga ang tao na matay during the time, kinahanglan abdo niya ang 72 hours. Sa to amang good, pagkahuman nga ang tao mamatay, after 12 hours, pwede na yata naturukan og katong medisina. But you have to realize, na ay mga panagna, even atong pagsungkit sa iyang gusto, di panagna nasa sa Salmo 22. Ug kato mismong sundalo nga nagsungkit sa iyang gusto, nag-ingon gid siya na, this is the Son of God. Convinced kay siya. Walay nabali sa iyang bukog, na ipanagna sa Salmo 34:20 nga wala naputol ang iyang mga bukog. Paglubong sa iya, kinahanglan ni humanon niya ang 72 hours. Manang again, another trivia. Jesus Christ died, wala siya namatay Friday. Ayuhon na to ang trivia. Jesus Christ died during the Passover Sabbath. And ang Passover Sabbath, nag-aumpisa ang ilang celebration Wednesday. Dito siya Saturday. Mao na nga kinahanglan nato i-identify nato ang timeline. So count with me. Kung Jesus Christ died Wednesday, ang first day is Thursday. Second day, Friday. Third day, Saturday. That's why pagka-Sunday, nabanhaw siya. He died Wednesday. He did not die Friday. Pero anong nag-celebrate man tawag Friday? Well, regardless kung kano siya namatay sa ato ang panahon karon. Dagan kay nagtuo nga namatay siya Friday, pero ang mawala ni ato ang hinumdumon. Jesus Christ died. Pinaka-importante na siya, He was buried 3 days after resurrected from the grave. Pag nag-ingon ka sa imong una-una, tuuhan ko ang kining husay nga pagtulunan. Ihatag sa imuha ang earnest deposit. Dili kinahanglan isaka ang kamot. Wala nagtuay sa altar because God in His omniscience. Maalamon man ato ang Ginoo. Bisang pagdili ka mo adto diri sa tubangan para nga mahimong witness ang kasagaran kay nakita sa Dios kay ikaw naghimong desisyon. Bisag naa dito sa ilalom sa pulo kay nagapaminaw ka sa pulong sa Ginoo. Tagaan ka og deposito. That's the earnest deposit. Again, bawihon dili. Alright? So again, once saved, always saved. Importante nga naay mga bersikulo nga inyuhang, ilabay. Paano karon kung pangtanong ka, paano ni Brad? Matthew chapter 24 verse 13. Sige na, sulayan nato ang inyuhang stance. Go to Matthew chapter 24 verse 13. Sige daw. Mateo 24:13. Unsay mo sa pulong sa Ginoo. Nya si Jesus Christ kaya nagistorya na. Okay, oo. Balik na po liyaw. Sige, paminawin ninyo ha. Basig ilabay mo gudi sa inyo ang bersikulo. Sige daw, Matthew chapter 24 verse 13. Pastor, isunod ka rin lang. Si Jesus Christ man nga nag-istorya. Ang ingon ni Jesus Christ, ang magpadayon hangtod sa katapusan, mauray maluwas. Pero nganong ingon nimo dili mawala ang kaluwasan. Ayuho nato na siya ma-issue. Na una nga pangutana, sa mga panahon nga nag-istorya si Jesus Christ, dina sa Matthew chapter 24, unang pangutana, kinsa ang iyang kaistorya? Mga Kristohanon ba o mga Hudyo? Sige daw, Ben. Para nga ma-realize na to nga naay tao or naay subject ang iyang ginaistoryahan.
Kinsa ang kaistorya ni Jesus Christ sa Matthew chapter 24? Sige daw. I-guess lang. Ang choices lang is, mga Hudyo ba ang iyang kaistorya? Mga Hudyo or mga Hintil? Hintil? Okay. Kinsa ingon nga Hudyo? Alright. Kinsa ingon nga na mga Hintil? Iyang mga tinunan. O na isa dito. Now, ang kaistorya ni Jesus Christ, mga Hudyo. Iyang mga tinunan. Mga tinunan niya. Atong sabton nga naay panagna. Nga ang panagna ni Daniel sa chapter 9 verse 24 to 27, ang ingon sa panagna nga pag-abot sa 4 o 89 katuig ipalansang ninyo ang inyong Misaya. O pagpalansang ninyo sa inyong Misaya, naay 7 katuig nga mabilin. 7 years nga mabilin. Nga sa panahon nga nag-istorya karon si Jesus Christ, hinahinayon natin kay para masabtan ninyo. Ang Matthew chapter 24 verse 13, ginaistorya niya ang mga Hudyo, kay ang kining mga Hudyo, mauni sila, majority, mabili ni sila sa paglalin. Paglalin, okay, ginatunan nato ang paglalin sa mga pagsulat ni Pablo. Nganong nag-istorya man og paglalin, kay ngano, mga misteryoso ni siya nga mga pagtulunan. Dili ni siya masabtan sa katong mga anak sa Ginoo nga wala nagtuon. Man kinahanglan tunan nato nga naa ay misteryoso nga butang nga pagkagi deposituhan ka sa Holy Spirit, musugot kag sa dili, nagtubo man ka og wala, nagpakasala man ka or dili kay naa kay earnest deposit, pagtingog sa trumpeta, dala ka. Ug katong mga mabilin, especially ang mga Hudyo, nakita ninyo ang trend today? Kung ginaunsa sila pag-persecute sa Iran, kung paunsa sila gina-persecute sa Turkey, and then hinay-hinay na nag-jump na sa bus ang uban nga mga nasod, o gina-point always dito sa mga Hudyo, ginadungtan ang mga Hudyo karon. Ug ang ato ang gina-experience, prelude lang ni tanan sa mahitabo sa 7 years. In short, katong gibasa nato, Matthew chapter 24 verse 13, dili na siya para sa mga Kristohanon. Klarohon nato ha, kay naay mga magtutudlo karon. Paggunit sa microphone, gigamit ang Matthew chapter 24 verse 13. Wala kita na ang mga pagtuon, pagsulat ni Pablo. Ug iyang hadlokon ang iyang mga membro. Mao nang paggunit sa pastor sa microphone, mo ni ingon sa pastor. Igsoon ingon sa Mateo 24 versikulo 13 nga ang kinsa lang magpadayon hangtod sa katugtuban mao na gitoy maluwas igsoon mao nang maningkamot ta manikasog ta kaya kay pastor kung ako ang nasa church pew kadali lang kinsa ang istorya ni Jesus Christ, Hudyo o Hintil? Dili man ta Hudyo, Hintil man ko. At the same time, Kristohanon ko. Gipatikan ko sa balaan ng Espiritu. Ug imo nang ipunting sa tuwa? No way, si Ray. Dili na siya para sa mga Kristohanon. Matthew chapter 24 verse 13, para na siya sa mga Hudyo nga nabilin sa paglalin. Kabalo mo isang batasan sa Hudyo karon, we had the chance to travel sa Israel. Ug usa sa mga pangutana namo sa ilaha, pananglitan, dadon ta mo, nami sa Israel, kuyog mo na mo, kung pananglitan kani siya Israelinhon, Israelites or Hudyo, ug pangutan mo nimo siya para sa kay kinsa or para kinsa sa iya si Jesus Christ, mukatawa siya nimo, katawan kaniya. Kabalo mo sa iya tubag? Yeah. Anak sa karpentero at the same time, amo lang na siyang katribo. They will never believe sa ato ang ginatuhan nga mao ang atong manluluwas. Kung naamay mutuo sa ilaha 0.00 something sa ilahang population, ang nagtuo nga si Jesus Christ, ilahang Dios ug manluluwas. And that's the issue. That's why Matthew chapter 24 verse 13, para na siya sa mga Hudyo ug mga Hintil, of course, nga mabilin din sa yuta. Kay ngano man, because during that time, paspasanay ang pagtatak.
Unya kong pananglitan. Imagine, kung ikaw ang nabilin dito, pero of course, kung gituhan mo, i-assume lang nato, no? Pero kung gituhan mo nato, gihimo ni Jesus Christ sa cross, pagtingog sa trumpeta, dalagyog ka. Pero i-assume nato, nabilin ka sa yuta. Okay, wala ka nagtuo sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. During that time, paspasanay ang pagtatak. Patatakaw, pag lang ulo. Usahin mong itubag. Butlan kang ulo, tatak ka. Kaputo na lang ko. Kaputo na lang. Kasabot ba ng ginawa ni, magpatatak na lang yung kay kakurog na kay dili ko gusto, mamatay na dayon. Wow. Mo ingon ni Jesus Christ, ang magpabilin nga wala nagpatatak. Wala ni submit sa gahom sa yawa. Kay during the time sa 7 years, evident ang pag-abot ni Satan. Because in Revelation chapter 12, na great exchange. Pagtingog sa trumpeta, kita dadon sa mga panganod, ang yawa, itagbong diri sa yuta. That's why katong mga tao nga mabilin din sa yuta, makita nila ang pag-rule ni Satan. Pero mao na ni siyang opportunity for us, ginahatag sa ato tuo lang. Walay religion, walay ritual, walay penance, walay kwarta. Okay? Ang religion magud karon ginahimo negosyo. Tama? Tatlo ka butang para mahimong dato ang tao. Ang gabi ka dato ba? Kabalo mo unsa? Drug lord, gambling lord, praise the Lord. But in me, I will never be religious. Mugo ko sa relationship. That's why importante ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amen. Study. Study. Kaya nga naman, mauni ang na-eternal value. Kaning atong ginatungan, mauni ang naay eternal value. So, earnest deposit. Unsa ingon ni Pablo? Next slide. Ephesians, this is now the deposit, nanay. Ephesians chapter 1 verse 14. Sige, kamo basa. Mas may ng Cebuano. Verse 14. Yeah. Chapter 1 verse 14. Kining Espiritu Santo mao ang kasiguruhan. Stop. Ang kanang Espiritu Santo, mao tong sing-sing. Mao to ang earnest deposit. Nga dili bawion sa Ginoo. Bawion ba sa Ginoo dili? Mao na nga dili mawagtang ang kaluwasan. Okay? Bisan pag grabe ang pagpakasala, bisan pa. Pero ang question is, ang challenge is testing yang Ginoo. Padayon lang pagpakasala, tanawon nato dili ka disiplinahon. Sige, padayon. Kining Espiritu Santo mao ang kasiguruhan nga madawat nato isip iyang mga anak ang saad sa Dios nga maangkon nato ang hingpit nga kaluwasan tungod sa niini pagadayon siya. Hingpit nga kaluwasan. Kano sa man ang mahitabo? Sa karon naga-struggle pa ta. Ayaw ko ninyo ingna nga wala mag-struggle sa inyo ang unod. Struggle oy. Naman tayo last pattern. Unsa tong last pattern? Lustful eyes, the joyful pride of life. Okay? Nag-struggle ta. Ug dili, actually di lang kamo, appeal ko, dili ko exempted. Usa sa mga butang nga gina-struggle karon is cellphone. Pinakapaspas karon nga religion, kabalo ba mo unsa? Saksi sa cellphone. Pasi kay cellphone karon ba? Nga kung dili mo mabantayan, pwede kay ka makaon. Pero kung may disiplina ka, unsa ingon sa bunga sa balangay espiritu, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, disiplina. What else? Kibatok ka sa kalibutan. Kasi kalibutan karon muduot siya. Sabi na, kinahanglan ba ka og kwarta? Kailangan mo ba ng pera? I-click lang ang link. Di ba? Nasa comment section, money. In the last days, men will be lovers of money. Pwede ba mahok ang believer? Yes. Paunsa niya i-recover? Self-discipline. Dapat iyang tudluan yung una-una nga dapat dili ko mahok. What else? Pigbatok ta sa yawa, kauban sa iyang mga kampod. Wala ko mo kahibalo nga nagatindog ko din hinay, nagatanaw sa ko ang fallen angel. Pero pasalamatan gid nato nga naay mga angels po nang Ginoo nga gina-dispatch sa ato. In Galatians chapter 4 verse 2, nag-ingon si Pablo nga naay mga angels nga nagabantay sa ato.
Kaya nga naman, gipuyan ko sa Amahan, Anak, Balaan nga Espiritu, o ang ato ang Diyos sa ginasimba na mga anghel. That's why pag-ingon ni Pablo, he is subject, that believer child is subject to guardians. How many? 400 to 800 angels. Makita na ko? Hindi. But sa pulong sa Ginoo, nasabtan ako nga naa sila dinhi. Now imagine, pwede na ito ma-compute. Kisa na calculator. Calculator or cellphone. Compute na ta. Kung pananglitan ay 50 ka believers today, ibutang na ito times 400. 50 believers in this hall. How many? That's 20,000 angels that are here. Ganun wala man nato ninasabtan. Kaya wala mo nato igitunan. Pero kung gitunan nato ni siya, pag-ingon ni Pablo nga, ipitropos, and he's speaking about the angels are here. Kung nagpaningkamon mo ang mga fallen angels nga masamok kita para dili nato mapaminawan ang doktrina nga gikan sa pulong sa Ginoo nga mong naay eternal value. Pero may na lang. Kay matrain nato ang ato ang concentration, matrain nato ato ang focus. The highest form of worship is when we madakot nato tong hunahuna ba? Pwede manggod nga nagapungko ka dinhi tapos imong hunahuna galatagaw. Pero dak pa na siya. This is not about the time for me to think of things outside. This is for me. This is the time for me to think about the beauty that comes from the Word. So again, gihatag ang deposit. Next verse. Asa gibutang? Alright. Asa gibutang? And who has also put his seal. Okay? Kanang earnest deposit. In our hearts. Kung kamo pangutanon, balik na ko sa inyong pangutana. Asa man ang atong heart? Sige daw eh. Alright. So our heart is here. As a man thinketh in his heart. Bantayan ni Satan, babe. Bantayan sa mga fallen angels. Asa niya itudlo, babe? Ang kasing, pag nagtudlo na gani ang believer, ang kasing-kasing ko nagakalipay. And he is pointing sa iyang emotions. And that's very, very dangerous. Because the heart here, kung tanawin ninyo niya sa Greek, it's cardia. And cardia means your thinking faculties. As a man thinketh in his heart, so is he. The abundance of the heart, the mouth speaketh. Rationalization, intention, character, your conscience, your subconscious mind. That's why, again, balikan na to ha. Bantayin ninyo, base sa inyong praise and worship, tudlo ninyo ang heart. It's not about your emotions. Because again, ang emotion, pagka-emotional ang tao, isipon ninyo niya, wala siya'y kapasidad nga mag-isip. Nakabantay mo atong anak, gidunggab niya ang amahan. Krukuwi guys siya nga, pag-unit niya sa kutsing. Wala siya'y capacity nga mag-isip. Kasi ang iyahang emotion nag-overcome sa iyahang mind. That's why ang Ginoo gibutang niya ang Holy Spirit in our hearts. Para mutuon ta sa pulong sa Ginoo. Pero ang yawa dili sa gusto nga ang anak sa Ginoo mutuon. Kabalo mo ang gusto sa yawa? Makpak 2 ka oras, magdayeg 2 ka oras. Wala man tagaingon nga dili ta mo kanta. Ato lang ginaingon tuon sa tao sa ta mo kanta. Kaya ingon ni Pablo, you go to Colossians. Paano nato ni siya ka prinsipyo. Ingon ni Pablo sa Colosa, Kapitulo 3, Colossians chapter 3, verse 16. Paminawin ninyo ang progression ha. Paminawan na itong instruction ni Pablo sa mga believers sa Colosa. Colosa, Kapitulo 3, versikulo 16. Ginoo nga isilsil ninyo sa inyong kalimpatakan ang mga pulong ni Kristo. Break! Number 1. Isinsil ninyo ang pulong sa Ginoo sa inyo ang alimpatakan. That's the prime and foremost objective sa usa ka Kristohanon. Question. Ano na may mga Kristohanon karon nga duha naman lang ni kauras nagsila man sila pinakpakan na tindog hallelujah praise the Lord.
Nakita ninyo ang objective? Ipadayon. And then, unsa ingon ni Pablo? Pagkahuman nga nasinsil, unsa sunod? Magtinambagay ko mo o mga pahindumay sa usap-usap. Kadali lang. Magpahinumdumay, ang next nga ano din ha, magpahinumdumay o Magtinambagay. ang tinambagay din ha is magtinudloay. So I am teaching, and somehow, tungkol kay mauni ako ang gasa, nag-una ko sa inyo sa pagtuon, mauni ako ang gina-download, ayaw ninyong tanawa ang magtutudlo, tanawa ninyo palihog ang pulong sa Ginoo, kay objectively ginatanaw nato ang pulong sa Dios. Dili ang pastor ang inyong tanawon, kay gigamit ra na siya sa Ginoo para isangyaw ang iyang pulong. Ang ato agyong bottom line is that you study, magdasigay, and then magtinudloay. Tungod kay maugid ni siya ang gusto sa Ginoo nga mahitabo sa atoa nga kung ikaw nahamtong na sa mga pagtulunan, may kapasidad ka nga mubarog. Sunod. Magpahindumay Okay. sa usap-usap. Sumala sa kaalam na gikan sa Dios. O, gikan sa Dios ha, dili ni kaalam gikan ako. Alright, wala gigi credit nga pauna ni. Gikan gini sa Ginoo tanan. And then sunod. Pag-awit ka mo sa mga salmo, uban pa ng mga awit, may tungkol sa pagdayeg sa Dios. That's my point. Ang una, puna ninyo, isinsil sa inyo ang alimpatakan. Ang ikaduha, mag-encourage o magtinudloay. Ikatatlo, magkanta. Pero unsang nagapanghitabo karon sa kaigisahanan? 2 ka oras nagkinantahay. Pag-abot sa pulong sa Ginoo, ang gihimo sa pastor, 15 minutes nga is exhortation. Ang Ginoo magpakamaayo natong tanan. Hallelujah, praise the Lord. Mangulit na ta, magampo ang pastor. But in their time, kabalo ba mo? Grabe, may mga punto nga magsinumbagay sila. When Paul was standing in front sa mga believers, in fact, in Ephesus, gusto niyo matanaw ang Ephesus? Gipatalsik sila sa sinagog. Okay lang, adto na to ang Acts kaya Elmi. You go to Acts, chapter 19. 19. Acts, mga gawa. Kabalo ba mong gisipa si Pablo? Buhat. Kapitulo 19. Umpisahin daw sa verse 8. 8. 8. Yan. Sunod sa tulong ka bulan, padayon ang pag-adto ni Pablo dito sa simbahan sa mga Hudyo. Alright. Sunod. Wala siyang adlok nga musulti sa mga tao. Kadali lang. Pag magsulti ba, nagkantahanay? Sige, tumagon na natin. Nag-praise and worship, wala. So, ang idea is, si Pablo, nag-istorya. Katudlo. Klaro ha? Sige, padayon. Nagtubig siya o ipasabot kanila ang mahintugod sa paghari sa Diyos. Kadali lang. Pag-ingon nga lang tugi. Grabe, heated ang argument, bro. Heated yun. Ikaw nagatuo nga, dili mawagtang ang kaluwasan. Ako nagatuo nga, mawagtang ang kaluwasan. Unsa man yun? Pag dili ta magtuon sa pulong sa Ginoo. Susama ta sa usa ka irong nga naikaaway, tago niya yang ikog, mudagan siya. Pero kung ang matag sa expert sa pulong sa Ginoo, I will tell you, bisang kinsa pangimong kaistorya. Dili mo ang opinion, dili mo kaalam, dili mo kahibalo, pulong sa Ginoo. Pero tanawon nato kung saan gihimo ang Pablo. Padayon. Ang upan kanila nagmagamit. Nagmagamit yun kung hindi totoo. Alright. Sunod. O taliwala sa daghang mga tao, di pa kadautan nila ang pamaagi sa Diyos. Alright. Busa, di pa mahawa. Listen to this. Verse 11 na siya. Oh. Okay, gipaon sa sila. Busa, di pa pahawa si Pablo sa ilang simbahan. Okay. Dinala ang mga sumusunod ni Jesus. Kung araw-araw dito siya sa eskwelahan ni Tyrannus. Okay. Na nagpadayon sa pagpapiglan tugis sa mga tao. Verse 10, sunod sa duha pagkatuig, mao kini ang gihimo ko sa ang tanan nagpuyo dito sa probinsya sa Asia, Hudyo o Hudyo, nakadabog sa puso. Let's have computation again. Sa verse 10, 2 ka tuig. Captain ninyo ang cellphone. Calculator. Sige daw.
2 years sila nagtuon. Please, tanawan ninyo yung calculator. Pananglitan, every day, na sila 5 hours. Lantugi sila. Istorya si Pablo, istorya, doktrina, pagtulunan. Kinahanglan masabtan ninyo kay ang usa lang kabutang ang makapildi sa hunahuna sa yawa. Kabalo mo unsa? Hunahuna ni Kristo. Pero kaya nga atong Ginoo dili madzikiro. Dili kanya pwede badjikon nga mahimo ka ng hantong. Dili nga nang Ginoo. Tuon man gani si Jesus Christ sa iyang pagkatawo. Kita pa. So get your cell phone. That's 5 hours times 365. Sige daw. 1,000 times 2. Kasi 2 years eh. Pangutana, naka 3,000 hours na nabata og instruction from the Word? That's why daghan kay mga Kristohanon karon hadlok. At the same time, hadlok sa mga panghitabo. Pero kung nagtuon ka sa pulong sa Ginoo, nahingkod ka kay ang balaan nga espiritu gibutang sa imong kasing-kasing. You can always say, if this is my time, Lord, so be it. Kung sa ipanghadlok ni Satan, kabalo mo sa ipanghadlok sa yawa, you go to Hebrews chapter 2, verse 14. Ebrohanon 2:14. Man yung panghadlok sa yawa, ha? Sige daw. Hebrews chapter 2, verse 14. Okay? Kadali lang. Si Jesus Christ nga mao ang pulong. Ato na siyang sutaon ha. Si Jesus Christ, mao na siya ang pulong. Makita ba nato si Jesus Christ karon dili? Dili. Pero makita nato ang pulong karon dili. Makita. In short, Jesus Christ is the representation today of the Word. So nahimo siyang tawo para unsa daw igsoon padayon. Wow. Ang yawa mao ang naigahom sa pagpaghadlok kanato pinaagi sa physical kamatayon. Wala, matay na gyud ka. Pero ngano nag-ingon man si David, even though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kaya ngano man, he is a friend of God. Nganong abyan man siya, kaya nagahatag siya og panahon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. In Psalms chapter 63 verse 1, ingon niya, ginapangita nako ang Ginoo matag sayo sa buntag. Wala sa nag-iingon nga, ginapangita nako ang Ginoo matag Domingo sa buntag. Sa simbahan. Ang ingon niya, matag adlaw sayo sa buntag, ginapangita nako ang Ginoo. You know why? Kung ang pulong sa Ginoo, nabutang ang balaan nga espiritu, gibutangan og pulong sa Dios, gitatak sa alimpatakan. Mao ni ang mohatag sa ato og kaisog nga kung maglinog man or whatever sitwasyon. You can always have the confidence even though I walk in the valley of the shadow of death. Well, pastor, so sa na dili na ta mahadlok, no inaagi hapoy fear factor. Pero kung wala man kay tambal, di ba? Hadlok na ka, wala pa kay tambal, samot. Pero kung nahadlok ka kadali, tapos naka-recover ka, wapo. Pero okay lang ba ka, kung pananglitan, boxing match Kuya Elmi, boxing ta, okay na ba sa imo nga, permi ka igo? Pwede. Of course. Ug ang yawa, ang panghadlok niya is kamatayon, dapat inumta og tambal. Tambal is pulong sa Ginoo nga naa kay Ginoong Jesus. So again, He has put His seal on us and given us His Spirit in our hearts as a guarantee. Balikan na to. Okay? Ano tong letter I? Balik sa atong lesson. Importante ni siya yun, no? Letter I. Alright. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, nagpuyo gid na ang Ginoo sa ato. That's why idungag nako ni dili doctrinally sound ang kanta nga
Come, Holy Spirit, I need you. Wow. The Holy Spirit is there. Kanang imo pa mang imbita ron. Come, Holy Spirit, I pray. Hilak-hilak na dayon. Na 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 na. Oh God. Again, we are indwelt by the Father, the Son, the Holy Spirit. Next na letter, S. Right, spiritual life. Next na letter S. Sealed with the Holy Spirit. Next S. Spiritual gift. Letter A. Access to God. Letter B. Baptism of the Holy Spirit. Letter E. Alright. So at least, hinahinay ninyo siya nga nasabtan. Ang next na ito nga balik, kung naapa, next month. Okay? Hopefully nga maayo lang ang kondisyon ni Papa kay kumuhangyo siya nga drisak ka. So that means dili ko makaabot na. So pasalamatan gyud nato ang Ginoo nga gihatagan ta karon na panahon. Gialaw niya. Pagtawag na ko kay Papa kagahapon ingid siya na okay lang, kaya ko. So grasya gid sa Ginoo nga naa pa siya kusog siya karon dito sa Central and morning nga ako dinhi. Next month, tanaw na nato ang adoption ceremony. Please be back. Guwapo kayong idea sa adoption ceremony. I-explain ako siya sa Jewish perspective o sa Roman perspective. Alright? Ang adoption as son. Kung gi-adopt ka sa usa ka dato nga hari or emperor, wow. O ang nag-adopt sa ato, di lang kay emperor, kundi hari, aning tanang mga hari. Siya ang nagtuga aning tanan nga atong makitaan. So again, salamat guys sa opportunity. Let's close this in a word of prayer. Mag-amputa tayo nato ang Ginoo sa iyang pamuhat sa ato ang kinabuhi. Salamat kay Amahan sa higayon na kami nakakatunusab. Wow, a little time. Pero wala man po ingon nga kinipang gadali. Pero ikaw gid Ginoo nakakita sa imong mga kaanakan unsa ang ilahang desire. Ug si Jeremiah papaistoryahon in Jeremiah chapter 15 verse 16. Ingon niya, I have found your words and I ate it. And your words became to me a delight of my soul. And somehow, hinaut-pound ang katunga effect or katunga challenge, mahimong effective sa amo usab nga kinabuhi. Dalaygon kay Ginoo tungod kay ikaw ang Dios nga mo respeto sa amo ang kagawasan. Nako nga mo decide in your permissive will, ikaw gid gaingon nga mamakitan ka sa tawo nga naay kauhaw kagutom sa pagpangita sa imong mga pulo. Those who will search for me will find me, and they will find me because they have searched me with all their hearts. And hearts there is actually the thinking faculties that we have. Tungod kay we are, as human beings, we are people who rationalize on things. So salamat kayo, hinaut-pound nga ikaw magpakamayo sa among pagpadayon, sa among fellowship karon na buntag for your glory and for your honor. This we ask in Christ's name. Amen.